Hello mga kaibigan. Ito naman po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga lalaki diyan na mahilig mangako sa mga kababaihan na, "Oo, mahal na mahal kita, pakakasalan kita, ikaw lang ang babaeng pinakamamahal ko." Well, wag po tayo agad-agad maniniwala, lalo na yung mga mabubulaklak ang dila. Um, Pag-usapan po natin yan sa puntong legal. So, maaari ko bang kasuhan yung boyfriend ko na nangako sa aking pakasalan ako tapos hindi naman niya tinupad? Ang sagot po dyan ay hindi. Sapagkat paulit-ulit pong sinabi ng ating Supreme Court na a mere breach of promise to marry is not an actionable wrong, as long as it is not such extent as would probably or unjustifiably. So, yan pong sinabi ng Korte Suprema na yan ay unang nabanggit sa kaso ng Hermosissima versus Court of Appeals. Iba naman yung issue ni Wasmer versus Velez. Kasi, nung pinangakuan naman si Velez ni Wasmer na pakasalan siya, naghanda naman na kasi si bride. So, marami ng mga nagastos. Siyempre, may mga naimbitahan ng mga bisita at biglang nawala si groom 2 days before the marriage. So, imagine yung kahihiyan na iniwan niya doon kay babae. Yun naman, sa kaso ni Wasmer versus Velez na pinangako ang pakasalan pero tinakasan 2 days before the wedding, pagkatapos gumastos ni babae ng sangkatutak para doon sa reception, yung papakain sa mga bisita at mga kung ano-ano pang pinaggagastosan niya. Yun yung actionable wrong. Yan po ay papasok sa Article 21 ng ating Civil Code of the Philippines, that any person who willfully causes loss or injury to another in a manner that is contrary to moral, good customs or public policy shall compensate the latter for the damage. So, there was a damage that was caused by that person kasi nga, dahil doon sa ipinangako niya na magpapakasal siya, naghanda si babae, nagpakatay ng mga ng baboy, ng kambing, or na kung ano pa dyan, na inihanda niya doon sa kasal at nag-imbita ng mga bisita. Tapos wala naman palang dumating na groom doon sa araw ng kasal. Imagine yung kahihiyan at yung gastos na ibinigay niya. So, ang sinasabi pa rin ng Korte Suprema dito is that stick pa rin sila doon sa sinasabi nila na a mere breach of promise to marry is not an actionable wrong. Hindi naman kasalanan kung hindi niya tinupad yung pangako niya na pakakasalan ka niya. Ang problema kasi doon, pinagastos ka niya at iniwanan ka niya ng sangkatutak na kahihiyan. Yun yung kailangan niyang bayaran. So, doon po sa kaso ni Wasmer versus Velez, meron pong damage or daños perwisyo na ini-charge doon kay Wasmer dahil doon sa gastos at kahihiyang dinulot nung hindi niya pagsipot doon sa kasal. Pero hindi po siya pinagbayad dahil hindi niya tinupad yung kanyang pangako na pakakasalan niya yung babae. So mga boys, mangako lang tayo ng mangako dyan ha, baka mamaya. Pero ingat-ingat lang din, baka mamaya dumating ang karma sa atin sa sobrang kakapangako natin. Kayo rin, magayuma kayo. Kagaya na nangyari doon sa latest na balita ng ginayuma. So, yun lamang po, uulitin ko, a mere breach of promise to marry is not an actionable wrong. What's wrong is that you will willfully cause damage or loss to another that is contrary to moral customs, standards, and public policy. That's according to Article 21 of our Civil Code. At kung meron pa po tayong ibang katanungan at gustong i-discuss, maaari pong mag-follow lamang sa aking Facebook at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.